So guys, welcome back ulit sa ating channel. Sa video na to ay sasagutin natin yung mga tanong ng ating subscriber dito sa comment section. So merong tanong dito, sir, mga ilang seconds or minute bago po mag-open ang thermostatic vacuum switch valve na yan? Maraming salamat po. So yung tinutukoy niya dito, etong device na yan. Ayan. So ito yung nakakabit dun sa ating EGR valve or yung exhaust gas recirculation valve. So kapag pinanood nyo yung video na yan, i-search nyo lang, no? You do it, then thermal vacuum. So lalabas na yan. So ito yung bali yung sagot ko sa kanya ay based lang to sa DIY experience ko dun sa aking multicab, ano. So ito, sabi ko, sir, kung mag-base po ako sa video mga 57 seconds bago siya nag-open. So from 1 minute and 40 seconds. So pag pinindot nyo to guys ay ida-direct kayo dito. So ayan. So nakalagay dito 1 minute and 40 seconds at 51 degrees Celsius to 2 minutes 37 seconds nung narating niya na yung 69 to 70 degrees Celsius. So mga 57 seconds siya. So kung papanoorin natin to, ayan. So bali dito guys, ito yung tinetest natin dyan. Ito yung tinetest ko. So ito, nakakabit ito dito sa ating vacuum gauge. Tapos ayan. So bali ito naman, nakakabit ito yung ating syringe. So habang tumataas yung temperature, ang ginagawa ko, pinapainitan ko siya. Tapos inaano ko din to, hinihila ko din yung ating syringe para malaman ko kung nagbubukas na ba yung ating thermostatic valve, ano. Ayan. Ayan, binubuksan ko siya dito. So ngayon hindi pa siya nagbubukas. So pag na-reach niya na yung 67 or 69, ayan, so hindi pa siya nagbubukas. Ayan, hindi pa rin siya nagbubukas at 68. Ayun, nagbukas siya ng mga 69. So saka lang siya nagbukas, ano. Ayan, oh. Ayan. So bali ang ko dyan is nasa mga 57 seconds from 51 degrees Celsius to 69 or 70 degrees Celsius. So dito sabi ko, yung opening po ng thermostatic valve na to ay depende kung gaano kabilis mag-init ang makina or yung cooling system. So pag walang thermostat ang cooling system, medyo mabagal ang opening niya. Since vacuum supply ito ng EGR valve, so mahalaga na mag-open lang ito pag naabot na ang normal operating temperature ng makina. Kasi kung malamig pa ang makina at nag-open ito, mag-open ang EGR at cold engine. So it will cause engine vibration po during cold engine start. So sabi ko, watch nyo po ang video na to. So pag i-click nyo yung video na to, yung link na to, makikita nyo yung epekto ng EGR valve, ano, during cold engine start. So pag click nyo to, ida-direct kayo dito. Ayan. So sa video na to, ayan, ginawa ko, ayan, binuksan ko to konti yung ating makina, no? Ayan. So naka-slightly open kinalangan yan. ko siya. Ito, bali sina-simulate ko yan na halimbawa yung ating EGR valve ay hindi siya nag-fully close. Ayan. Bali itong ating EGR valve, bali kapag may tendency kasi na sobrang madami na yung carbon deposit dito doon sa loob ng ating EGR valve, ay may possibility na hindi siya mag-fully close. So once na hindi siya mag-fully close, may tendency na yung exhaust gas na galing sa ating exhaust manifold ay pupunta yan doon sa ating intake manifold kahit na naka-close yung ating thermostatic valve. So hindi pa nag-activate yung ating thermostatic valve, so hindi pa niya to hinihigop yung diaphragm na yan. So eto, yung video na to, tinetest ko yung mismong opening or yung closing ng ating EGR valve. Tapos yung video naman ito is specific dito sa thermostatic valve. So mahalaga na
na-check natin itong dalawang components na yan, ano. Ayan, kasi malaking epekto yan dun sa wrap idle during cold engine start. So yun lang po, salamat.